Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking personal na pagtatalakay patungkol po sa kaligtasan ng tao. Ang naalala ko po nung bago pa lang po ako sa Panginoon ay nagtatanong ako bakit namatay ang Panginoong Hesus krus ng Kalbaryo. Iniisip ko po na mabait naman ako. Wala naman siguro dahilan para mamatay siya para sa cross. So marahil isa ka din sa taong nagtatanong, isa ka din sa isang tao na nagsasaliksik patungkol sa hiwaga ng kaligtasan ng tao. Ngayong araw na to, hayaan mo na akin pong ibahagi sa iyo yung apat na mahalagang hakbang patungo sa pag-alam patungkol sa kaligtasan ng tao. Ang titulo po ng ating pag-aaral ay Kaligtasan o Paglikha hanggang sa Pagtubos. Nais ko pong ituro sa inyo ito sapagkat nang akin po itong mapag-aralan, nagbigay po ito ng kalinawan sa akin patungkol sa aking personal na kaligtasan. At marami na rin pong pagtuturo patungkol dito, pero hayaan nyo po na himayin ko po ito para sa inyo. Una, meron pong apat katulad ng sinabi ko. Number one, dapat po natin makita yung original na plano ng Diyos o yung intensyon ng Diyos sa paglikha ng tao. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Pansinin niyo po yung likhain natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Ito po sa English po ang ginamit dito, let us make man in our image and likeness. So pag sinabi nating image, yung talagang larawan natin. Pag sinabi naman likeness, yun po ay patungkol sa pag-uugali. Pero may mas malalim po na dahilan doon. Ang dahilan po, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang kalikasan. Ano ba yung Diyos? Ang Diyos po ay banal at makatwiran. He is holy and righteous. So therefore, yung tao po ay nilikha ayon sa kanyang kabanalan at sa kanyang katwiran. Sa makatuwid, tayo po ay nilikhang katulad ng Diyos sa kalikasan. Banal. Huwag niyo pong kalilimutan yung word na banal. Sapagat dito po iikot ang ating pag-aaral at mauunawaan niyo po kung bakit pumunta sa lupa ang Panginoong Hesus. Sabi dito, nilikha ang tao sa larawan at uwangis ng Diyos o banal. Ang dahilan para maging tagapamahala ng kanyang mga nilikha. So dito po, meron pong hiwaga dito. Ang Diyos po nakatira sa langit at gumawa po siya ng lupa at doon niya nilikha yung tao doon sa lupa na yon. Ngayon, ang ibig po sabihin, doon nakatira ang Diyos sa langit at gusto niyo po na mag-extend ng kanyang kingdom dito sa lupa. So ginawa niya po si Adan, si Eva para maging tagapamahala po ng mundo. Nang ibig sabihin po, sila ang gagawing katiwala ng Diyos sa kanyang karian dito sa mundong ito. Dito sa lupa, gusto niya mag-extend ng kanyang territory at ang ginawa niya pong tagapamahala ay si Adan at si Eva. Makikita po natin yan kung susundan niyo po itong aking mga pagtuturo, gagawin natin series para maunawaan niyo po. Yun po ang pagkalika sa tao. Tayo po ay nilikha na kalarawan at tawangis. Ibig sabihin, ayon sa kalikasan ng Diyos na tayo ay banal. Pangalawa po, yung problema. Una, yung original na plano ng Diyos. Pangalawa, ang problema. Ang problema po ay kasalanan o pagsuway o pagrebelde. So, yun po ang naging problema dun kay Eva at kay Adan. Basahin po natin in Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. So, pansinin niyo po, ang Diyos po ay nagbigay po ng instruction kay Adan at kay Eva. Hindi po para kung ano pa man, kundi bilang Diyos at hari ng kanyang kaharian na gusto niya mag-extend ng kaulanin sa lupa, binigyan niya po ng instruction. So, ibig sabihin po, if God is a king, so therefore, yung sinabi niya po is a law. Batas po yung binigay niya. Sabi niya, huwag mong kakainin. Sa araw na kinain mo yun, ikaw ay mamamatay o magkakaroon ng lifespan. Ibig sabihin po, ang original intention ng Diyos sa tao ay hindi po mamatay, kundi immortality, kasama ng Diyos. Nga lang dahil sa pagsuway, nagkaroon po ng lifespan ng tao. Nagkaroon po ng kamatayan. Yun, nakita po natin, alam na natin, pag binasa po natin yan, kinain po nila yung bawal na pagkain na pinagbabawal ng Diyos at yun ang naging dahilan bakit nagkaroon po ng lifespan ng tao at nagkaroon ng pagkawalay. So sa Genesis chapter 3 verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumiti siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Ang parusa
sa pagsuway o pagrebelde ay kamatayan. Sapagkat sabi ng Diyos, wag na wag mong kakainin ng buwang iyon. Sapagkat sa araw na kainin mo yon, mamamatay ka. Ibig sabihin, may expel siya dun sa kaharian ng Diyos. So anyway, para mas maintindihan po natin, ang Diyos bilang hari ay inimplement niya kung ano po yung gusto niya. At nga lang, yung tao na kanyang pinagkatiwalaan, doon nagsimula pong magkaroon ng demokrasya. Ano po ang demokrasya? Nagkaroon po siya ng didesisyong pansarili na hindi sang-ayon dun sa hari. So, ibig sabihin, alam po natin na ibig sabihin ng demokrasya is the right of the people. In-exercise ni Adan yung kanyang free will na hindi dun sang-ayon sa kaharian ng Diyos, kundi sa sarili niyang pamamaraan. So, ibig sabihin, demokrasya ang ibig po sabihin nun. In-exercise niya yung sarili niyang kalooban at hindi ang kalooban ng hari sa kanyang buhay. Pangalawa po, pagkawalay sa Diyos. In Genesis chapter 3 verse 23, kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Ang problema, nagkasala o may pagsuway o may pagrebelde, nangyari nagkaroon ng kamatayan. So yun ang dahilan bakit nagkakaroon ng lifespan o kamatayan yung tao, pagkawalay sa Diyos. So nangyari, nagkanya-kanya na po tayong lakad, nagkanya-kanya na tayong pamumuhay. So we live in a democratic mindset, democratic life. So we're not under the kingdom because lumabas na po si Adan at si Eva dun sa kaharian ng Diyos. Ito po ang solusyon. Sabi ng Biblia, sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para mas maintindihan niyo po at para mas malinaw na maintindihan natin to, sabi natin kanina, nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya at kalarawan sang-ayon sa kanyang kalikasan na banal. Ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, walang tao na pwedeng magligtas sa tao. Kaya ngayon, isa sa kanila, the God the Father, the Son, and the Holy Spirit will sacrifice. Isa sa kanila ang magsasakripisyo para mabalik yung tao sa kaharian, para mabalik ang tao dun sa piling ng Diyos. So kaya yun nga, sabi ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ito po yung context. Ito yung context ng John 3:16 na bakit gayon na lamang. Kasi nga wala ngang banal na tao. Ang Diyos po, siya lang ang banal dahil nilikha tayo ayon sa kanyang kalikasan. Walang taong may likas na kabanalan. Kaya mayroon pong isa sa kanila na magsasakripisyo. At pinili po ng Panginoong Hesus na siya pong magsakripisyo para sa atin. So yun ang dahilan bakit ang Panginoong Hesus bumaba sa langit, pumunta sa lupa. Hindi po siya namatay para mamatay lang sa sariling katuwiran. Mali po yung iniisip nyo. Hindi po namatay ang Panginoong Hesus para magpakita lang na magpagaling sa Diyos. Hindi po yung dahilan. Ang dahilan, wala pong pwedeng tao na pwedeng magligtas sa atin. Kaya yung Diyos anak, yun ang ibinigay para iligtas po tayo. Bakit si Jesus ang ginawang pantubo sa tao? Sapagkat siya ay banal at siya lang ang karapat-dapat tumubos sa tao. In 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan, upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Napansin nyo, hindi siya nagkasala, pero alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Na kahit yung mga tao ngayon, kahit ang ibang relihiyon, kinikilala ang Panginoong Hesus na isang taong makasalanan. Where indeed, alam po natin, ang sabi ng Biblia, siya'y anak ng Diyos. Therefore, kung anak siya ng Diyos, paano magkakasala yung Diyos? Kalikasan niya yung kabanalan. Sa atin bilang tao, likas tayong magkasala dahil makasalanan tayo. Pero yung anak ng Diyos, wag mong pag-isipin na makasalanan. At tao lang si Kristo dahil namuhay siyang may kabanalan, dahil kalikasan niya po ay kabanalan. Pumunta ang Panginoong Hesus dito para iligtas tayo sa ating mga kasalanan dahil siya lang po ang banal sa amin ng Biblia. Itunuring siyang makasalanan dahil nag-anyong tao siya. Pag sinabing tao, ibig sabihin makasalanan. Kaya ang tingin ng tao sa Panginoong Hesus, makasalanan dahil katulad natin siya, sa wangis. Pero yung kanyang kalikasan is holy and righteous. So therefore, siya lang ang may kakayanang magligtas sa atin. So pangalawa, lahat ay mamamatay dahil sa kaugnayan kay Adan. So bakit si Jesus ang ginawang pantubo sa tao? Sapagkat siya ay banal at siya lang ang karapat-dapat tumubo sa atin. Pangalawa, lahat ay mamamatay dahil sa kaugnayan kay Adan. In 1 Corinthians 15:22, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kaugnayan kay Kristo. So napansin niyo po, lahat tayo ay namamatay dahil may kaugnayan tayo kay Adan. Physically, dahil siya po ang pinanggalingan natin, dahil nagdala si Adan ng kamatayan, so dumaloy sa atin. Kaya ikaw, namamatay ka dahil dun sa sumpa na yon, dahil
kinain po nila yung pinagbabawal ng Diyos kainin. So nagkaroon ng kamatayan si Adan hanggang dumating sa atin, nagkaroon din tayo ng kamatayan. Dahil may kaugnayan tayo sa Kanya, kaya doon nagkakaroon tayo ng lifespan. Bakit si Jesus ang ginawang pantubos? Ang sabi ng Biblia, mabubuhay. Pansin nyo, mabubuhay ang lahat dahil sa kaugnayan kay Kristo. Bakit? Dahil siya ay Diyos. Ang Diyos lang ang may kakayanan magbuhay sa tao at siya lang ang may kakayanan. Si Adan wala po siyang kakayanan. Kaya si Jesus lang po ang may kakayanan. Kaya nananampalataya po tayo ng Panginoong Jesus katulad po ng kanyang ginawa na pagkatapos siya mapako sa krus, siya ay nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw para ipakita po sa atin na hindi sa tao kundi Diyos. Pangatlo, walang taong karapat-dapat. Sapagkat sabi ng Romans 3:23, sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya si Jesus na anak ng Diyos ang ginawang pantubos dahil siya lang ang karapat-dapat. Yun po ang dahilan bakit pumunta ang Panginoong Hesus sa lupa at kailangan mamatay para sa ating mga kasalanan upang isakripisyo ang kanyang katawan para tayo po ay makabalik sa kanyang kaharian. So ano ngayon ang dapat mong gawin? So, sumampalataya ka sa bugtong na anak ng Diyos. Yun lang po ang hinihiling ng Panginoon. And Matthew 16, sinasabi 16, sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, napansin niyo po, ang sabi po ng tinanong si Pedro, sino ako? Sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kung papansinin niyo po ang sunod na verse dyan, ang sabi po ng Panginoong Hesus, Pedro, napakapalad mo, sapagkat hindi ayon sa laman at dugo ang kapahayagan, kundi kapahayagan ng Ama. Kanino kapahayagan? Ng Ama, ng Diyos Ama. Ano ang kapahayagan ng Diyos Ama sa anak? Siya ay anak. Hindi po si Kristo nagbabanal-banalan, kundi siya po ay anak ng Diyos. Banal po siya dahil Diyos po siya. So, sinong kamay kapahayagan? Ang Ama kay Pedro. Kaya ang sino mang naniniwala na si Jesus ay Kristo at anak ng Diyos na buhay, siya po ang tunay na iglesia ni Kristo. Dahil ang iglesia ni Kristo, ibig sabihin, siya po yung naniniwala na si Jesus ay Diyos at hindi tao. Pangalawa, tanggapin at manalig kay Jesus. Sabi ng Biblia, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, ngayon, anong gagawin po natin? So, ang kailangan po natin gawin ay tanggapin ang Panginoong Jesus para tayo po ay makabalik doon sa Kanyang kaharian at tayo po ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, tayo po ay manalangin. Kung hindi ka po tumatanggap sa Panginoong Hesus, ito ang pagkakataon mo para tanggapin ang kaligtasan na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, tanggapin ang biyaya ng Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Sundan mo ako kung ikaw ay baguhan. Panginoong Hesus, ngayong araw na to, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, simula nang ako'y isilang, hanggang sa mga oras na to. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay at napako sa krus para sa aking mga kasalanan. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Hari at sariling tagapagligtas. At simula sa araw na ito, gabayan at pangunahan niyo po ako sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, kung ito ay first time mo magtanggap, congratulations. Dahil sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ikaw ay inaring anak ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ang sino mang tumanggap ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano ang pang-apat na dapat gawin? Ang pang-apat na gagawin mo dahil tinanggap mo ang Panginoong Hesus, tayo po ay babalik na sa kanyang kaharian, mamumuhay na po tayong kasama ng Panginoong Hesus. So, sabi ng 1 Corinthians 15:22, sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. So ngayong araw na to, kailangang mamuhay ka na mayroon ng kaugnayan kay Kristo. Iwanan ng dating buhay na may kaugnayan kay Adan, yung buhay na makasalanan, at mamuhay ng bagong buhay na may kaugnayan kay Jesus. At ikaw po ay may kaligtasan. Sapagkat tinanggap mo ang Panginoong Hesus, inaanyayahan kita na lumakad doon sa kabanalan at katwiran na binigay ng Panginoong Hesus. So ngayong araw na to, naunawaan mo na yun ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus namatay sa krus, dahil gusto niya na ibalik tayo sa kanyang kaharian at mamuhay ng mayroong buhay na walang hanggan. Pinagpalang araw sa bawat isa sa atin.